Hello sa inyong lahat! Happy Labor Day sa ating lahat at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na mapapanood nyo ang bidyong ito. Sa video na to ay magdidiscuss ako ng mga sitwasyon na possible na nangyayari once na kayo ay pupunta o lilipat kayo dito sa Spain. May mga amo kasi na ganito ang kanilang ugali o ganito yung mga sitwasyon na pwede nyong ma-encounter. Once na kayo ay pupunta dito sa Spain at kayo ay maghahanap ng trabaho, syempre magtitake kayo ng interview, may mga amo na talagang napakapihikan na paaasahin lang kayo pero wala palang mangyayari. Kasi katulad nung nabanggit ko noong previous ko na video na yung kaibigan ng aking amo ay naghahanap ng chika na papalit doon sa kababayan natin na gustong mag-stay out na. Kasi nagtrabaho yung chika doon sa kaibigan ng amo ko ng halos 7 years as a stay-in. Kaya lang gusto niyo nang magtrabaho ng stay out kasi mas maganda ang buhay ng stay out kasi mas nakakapag-relax ka kasi ilang oras lang yung trabaho mo, hindi ka nakakulong sa bahay ng amo mo, mas maganda kasi talaga ang environment kapag ikaw ay nagtatrabaho na stay out. Ngayon, ang senaryo kasi sa amo na to ay masyado siyang pihikan. Siguro ang gusto niya na mangyari, at hindi lang naman doon sa amo na to, meron din ibang mga amo na talagang sa dami na nag-interview sa kanya ay wala talaga silang pinipili kasi gusto nilang salain ng bonggang-bongga yung mga aplikante. Ang problema lang kasi ay paano naman nila malalaman kung ano ang magiging sitwasyon nila sa chika na mga nag-interview sa kanila. Kasi hindi naman nila alam. Parang nag-base lang sila doon sa mga resume. For example, nung unang naghahanap ng chika, itong amo na to, nagbigay ako ng napakaraming resume. Kaya lang, sa dami ng resume na ibinigay ko, madami siyang complain na keso sobrang haba ng resume, keso napaka-intimidating ng resume na nabasa niya, na yung mga picture na nakaatas doon sa resume ay napaka mga professional kasi nga yung picture sa passport ang naandun. Ang dami-dami niyang reklamo na napakaganda naman ng mga qualification na inilagay ng ating mga kababayan doon, which is mga professional pa nga, ganyan. Alam mo yun, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang hinahanap ng employer para lang masatisfied siya. Kasi nga, syempre, once na tayo ay mag-a-apply, kailangan nating ibenta yung sarili natin. Kailangan nating sabihin yung mga qualification na kaya natin. Minsan pa nga, kailangan nating sabihin yung qualification o sabihin natin yung bagay na kahit hindi man lang tayo perfect, basta kaya natin, ay kailangan nating sabihin na, oo, alam mo yung gagawin mo na yun. Alam mo yun, para lang natin masatisfied sila at talagang mapili tayo. Kaya lang, may mga amo talaga na sobrang higpit, na sobrang hindi mo alam kung paano mo sila ipiplease. Kagaya nga nun, ang dami kong ibinigay sa kanya, ni isa sa kanila, walang tinawagan para interviewin, para sana ma-personal na kausapin at alamin kung ano ba talaga ang background, kung ano ang kakayahan niya, ganyan. Wala man lang ganon. Tapos, ang nangyari ay meron kasi siyang chika na nag-extra sa kanya at yun na lang ang gusto niyang piliin. Kasi nga, nakakasama niya na ito ng isang buwan. May idea na siya kung paano ito magtrabaho. May idea na siya kung paano, kung ano bang ugali nitong chika na to. Kaya yun na ang pinili niya. Then, ang nangyari, dahil nag-holiday noong Easter, itong kababayan natin na kasalukuyang nagtatrabaho pa dito sa amo na to, ay ayaw niya sumama doon sa bakasyon. Ngayon, itong si nag-extra na kababayan natin, siya yung isinama ng employer para magbakasyon doon sa probinsya. Ngayon, nagtrabaho si Chika, yung nag-extra, ng ilang araw doon sa employer na to. Ang problema kasi, ay nagtrabaho, halimbawa, once kasi dapat na magtatrabaho ka ng holiday, tapos Sabado at saka Linggo pa yan, dapat iba yung rate. Dapat mas malaki yung bayad. Unfortunately, nagtrabaho itong si kababayan natin ng ilang araw, ng halos mahigit 1 linggo ata. Tapos, ang ibinayad sa kanya, napakamura, parang nasa 240 or basta maliit lang. Hindi ko na lang matanda ako ano yung sinabi nung kababayan natin na kasalukuyang nagtatrabaho doon. Yung talagang nagtrabaho ng 7 years doon sa employer na to. Kasi nagkwentuhan kami. At ang sinabi niya doon ay
nag-back out itong nag-extra kasi nga ang liit ng ibinayad. Masyadong kuripot itong employer. Alam mo yung napakapihikan niya kumuha ng chika. Tapos kung magbayad siya, napakaliit. Grabe, hindi mo maintindihan. May mga ganyan talagang employer na maliit magbayad. Kaya na-disappoint ito ng itong kababayan natin na nag-extra, napapalit sana doon sa aalis kasi nga napakaliit ng bayad. Eh di nag-back out na siya. Kasi which is, siya na talaga yung papalit sa kanya. Nakapix na yon. Hindi na naghahanap ng papalit doon sa aalis kasi nga alam na nung employer na ito ang papalit doon sa aalis. Ngayon, dahil nga sa nangyaring senaryo na napakaliit ng ibinayad, nag-back out si kabayan. Ngayon, nung nag-back out na siya, naghanap na naman kami, nag-message sa akin yung aalis. Ayan, wala na naman, nag-back out kasi nga ganito yung ibinayad. Eh di ako naman hanap. Sakto naman, meron akong alam na kababayan natin na ang gusto kasi nitong employer na to ay hindi lang din masyadong bago dito sa Espanya. Kaya meron akong alam na hindi pa nakakahanap ng trabaho, yung ibinigay ko doon sa aalis. Tapos, ipinalabas namin na hindi namin kikilala kasi nga madami pang ang mga amo kasi ay mga chismosa din yan, nagkukwento-kwentuhan din lang sila. Kaya gusto namin na wala na kaming mga involvement doon sa chika na papalit. Ang expected namin at expected ko talaga, sinabi ko doon sa kababayan natin na ine-refer ko doon sa employer na to na walang ibang i-interviewin kundi ikaw lamang. Kaya sigurado na ikaw ang matatanggap doon sa employer na to. Kasi okay naman dito sa employer na to, napakabait, hindi maselan sa linis, yung hindi ka mamumroblema na kailangan malinis na malinis, hindi nagpapiano. Tapos yung pagkain, okay naman, hindi ka mamumroblema. Talagang makakain mo lahat ng gusto mo, may mga soft drinks or whatever. Okay na okay talaga yung mga personal mo na pangangailangan, either shampoo at napkin, provided talaga nila. Yun nga lang, sa sahod lang talaga, hindi talaga sila nagbibigay na talagang okay na sahod. Medyo below minimum talaga sila magbigay. Pero okay na rin naman. Kasi sa totoo lang, mahirap din talaga makahanap ng trabaho dito. Ay di yun na nga, nag-aantay na itong si kababayan natin na nag-a-apply, na in-refer namin doon. Ibinigay na namin yung resume, nabasa na, naka-schedule na kung kailan siya i-interviewin. Ayun, di nagpunta na to si kabayan kasi may interview na. Ay gabi yung interview niya. Unfortunately, nakibalita ako doon sa kababayan natin na mag-i-interview. Napakadami pala nilang aplikante. Alam niyo kung bakit? Ito palang si senyora, hindi nagsabi. Kumuha pala siya sa agency. At may mga in-interview pala siya nung umaga. Tapos, nung kasabayan, may kasabayan pala itong ibinigay natin na aplikante doon sa employer. May kasabayan pa siyang nag-interview din nung hapon na yun. Grabe, ang dami nilang nag-interview. At ang nakakalungkot pa, ni isa sa kanila, wala talagang pinili. Kainaman, alam mo yun? Ang dami niyang kinuha, inabala, tapos wala pala siyang pipiliin. Ganun siya ka-choosy. Tapos, ang malala pala, siguro, isa sa reason kung bakit wala siyang pinili. Hindi ko alam kung sino ang nag-message. Kung nag-message ba itong kababayan natin na nag-extra sa kanya. At dahil sa nahihirapang makahanap ng ibang trabaho itong kababayan natin na nag-extra, ay gusto niyang bumalik. Gusto niyang ituloy yung kanyang pagtatrabaho dito sa senyora. Itong si senyora, dahil siguro nga kilala niya na itong isang nag-extra, ay pumayag siya. Hinayaan niya na bumalik kahit nag-back out na sa kanya. Yung nakagandahan lang doon sa... Kasi it's a good point din ng employer na kahit nag-back out na yung kababayan natin na nag-back out, ay tinanggap niya pa rin. Kasi kung sa ibang employer yon, nag-back out ka na sa akin, bakit pa kita tatanggapin? Yun ang ano nangyari, yun nga, tinanggap niya. Kaya ang papalit doon sa aalis na chika ay yung nag-extra. Kasi nga, nahihirapan siya makahanap ng full-time. Puro extra-extra lang ang trabaho niya. Kaya, mas pinili niya kahit maliit ang sahod kesa naman sa nahihirapan siyang makahanap ng full-time. Kaya ayun, unfortunately, doon sa mga applicant na nag-apply doon sa senyora na to, tsaka doon sa isa kong kaibigan na in-refer ko na akala ko ay 100% siya na yung matatanggap dahil nga sa wala naman kaming ibang aplikante na ibinigay. Unfortunately nga lang, kumuha sa agency. Kaya ayan, sa mga kababayan natin, hindi lang naman sa employer na ito, marami din ditong mga employer na sa sobrang dami ng ibinigay ng agency or ng agent,
ni isa wala talagang napipili. Hindi mo maintindihan kung anong qualification o anong katangian ba ang meron o hinahanap ng employer sa chika. Kaya ang sabi ng iba, mas maganda talaga kung inire-refer ka. Sorry lang talaga kasi hindi namin ni-refer. Kasi ayaw kasi namin na, kasi anong nangyayari kasi minsan, parang binibigyan kasi ng big deal ng mga employer once na inire-refer mo. Ay, ang gusto lang sana namin mangyari, na tatanggapin ng senyora, yung isang aplikante, kahit hindi namin ito inirefer talaga mismo na kunwari kaibigan namin, mga ganon. Kaya lang, sayang talaga. Siguro, kung sinabi namin na kaibigan ko ito, baka medyo may chance. Kaya lang hindi rin sigurado kasi mas gusto talaga nung employer na to. Simula pa lang talaga, ang gusto niya talaga ay yung kababayan na nag-extra na sa kanya ng 1 buwan at naisama niya noong nag-Easter season. Yun talaga ang bet niya na mag-chika sa kanya. Ang medyo pinagdadalawang isipan, nagse-second thought lang siya kasi nga magpapapel na itong nag-extra na baka kapag nagkapapel na ito ay aalisan din sila. Yun lang kasi ang point niya. Pero, mas prefer na talaga ito. Kaya, hindi ko rin alam kung kahit na inirefer na pinalabas talaga namin na kaibigan ko talaga itong ibinigay namin, ay kung siya talaga ay matatanggap din o hindi. Kaya sa mga kababayan natin na pupunta dito sa Spain, sana ay malakas ang inyong loob, matiyaga kayo. Huwag kayong susuko sa mga pagsubok na darating na ganito, na talagang ano mo yung marami kayong may experience na ang dami yung pupuntahan na interview, tapos hindi kayo matatanggap, hindi kayo mame-message na tanggap ka na ganito. Sa totoo lang, napakahirap. Kaya ang advice ko sana sa inyo, if ever, kung ano o kung sino yung unang tatanggap sa inyo, kahit na alam ko naman na sinasabi ng karamihan dito na nasa Spain, once na ang offer sa inyo ay mababa, ay huwag niyong tanggapin. Kaya lang, sa dami ng tao dito, sa dami na naghahanap ng trabaho, ang advice ko lang, kahit medyo mababa yung sahod, tanggapin nyo muna. Then, habang nagtatrabaho kayo sa employer na to, maghanap kayo ng ibang amo o ng ibang trabaho. Then, kapag natanggap na kayo, saka kayo magpaalam. Kasi tandaan nyo, pwede naman kayong umalis anytime, kahit na bukas o kahit na ngayon, pwede kang magpaalam sa employer. Sabihin mo, senyora, magpaalam ka lang ng maayos. Sabihin mo na, okay naman dito, kaya lang, gusto ko kasi ng mas malaking sahod. Nakahanap kasi ako ng employer na ganito ang sahod. May intindihan naman kayo. Tapos, ang gawin nyo na lang, hanapan nyo na lang siya ng kapalit. Marami naman tayong mga kababayan na naghahanap din ng trabaho, kaya hindi din naman kayo mahihirapan na makahanap ng ipapalit sa inyo. Yun na lang sana. Kasi, napakahirap nung nakatambay kayo ng matagal, nang wala kayong kahit papaano income na pumapasok sa inyo. Siyempre, dito walang libre. Lahat gagastos kayo araw-araw. Kaya, yun na lang ang gawin nyo. At kung ano man ang magiging extra man yan na dumating kahit ilang araw o ilang oras, tanggapin nyo kasi sayang din. At tatandaan nyo, baka yung extra na yan ang magiging way para makahanap kayo ng full time. Tulad nga noong kababayan natin na nag-extra, di ba nakapag-extra siya ng 1 buwan, ayun, siya talaga ang gusto ng employer. Kaya yan ay sana ay maging idea nyo para pag lumipat kayo dito sa Spain, kung naandito na kayo sa Spain, ay makatulong sa inyo para kayo ay makahanap ng full-time at ng forever nyo. Di ba, pangit naman yung forever kasi dapat ay gawin natin o sikapin natin na mag-level up sa buhay. Kaya ang advice ko talaga sa mga pupunta pa lang o bago pa lang dito na sana simulan yung mag-aral ng Spanish. Huwag kayong tumulad sa akin na talagang ang tagal ng panahon. Saka pa lang ako nagsisimulang mag-aral. At sana mag-aral din kayo ng ibang mga course na gusto nyo na pagtrabahuhan pag kayo ay resident na dito sa Spain. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At sana kung hindi ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong upload, i-click mo na ang bell button para i-notify ka ni Facebook na ako ay may bagong upload. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-click mo na ang like at sana ay magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos. At kung meron ka palang katanungan, i-comment mo na yan sa baba at sisikapin ko na masagot ko ang inyong katanungan sa lalong madaling panahon. Maraming salamat!